Welcome sa City Light and dito tayo ngayon sa fourth week ng ating series or fourth topic ng ating series, The Power to Change. Yan, sino dito nag-enjoy sa series natin? Yan, sabi nga ni Vander kanina para daw connected. Pero ang totoo niyan, connected talaga yung mga series natin. Hindi lang every topic, every series, kung mapapansin nyo, connected sila sa bawat isa. So, ang topic natin ngayon is ang series natin ngayon is the power to change. 'Di ba? Alam ko meron kayong mga bagay na gustong baguhin sa buhay ninyo. Maybe, nagtanong ka na sige, isa sa mga linya na mahirap paniwalaan minsan ay yung linya na pwede pa akong magbago. That's the line na minsan ang hirap paniwalaan. Pwede pa akong magbago. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Hindi ko alam kung kasalanan niya na paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ko alam kung behavior ba yan na paulit mong ginagawa and you hate it pag ginagawa mo. And you tried your best. Ginamitan mo ng will power para magbago. Then, ang nangyari, nag-fail ka. Hindi nagkaroon ng pagbabago. Sometimes nakakapagod, tama. Nakapagod minsan na umasa, nakapagod minsan maniwala, minsan nakakapagod manalangin. Kasi ang tagal mo nang pinapanalangin, taon mo nang pinapanalangin, pero sabihin ko sa inyo, ngayong umagang ito, every time na merong pastor nag-speak sa inyong harapan, na sa grace ng Panginoon, posible magbago. Meron kang power to change. You know why? Ang pagbabago, ang change ay hindi lang posible. Ito po ay pangako ng Diyos. Okay, tandaan nyo yan ha, katotohanan yan. Ang pagbabago ay pangako ng Diyos. Hindi lang siya posible, it is more than possible. It is not just possible. It is a promise. Change is promised. So you just have to tap the power na nanggagaling sa Panginoon and you will change. Kasi according sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So ang pagbabago ay pangako mula sa Panginoon. So don't feel stuck. Kasama mo lagi ang Panginoon. You are not too far gone. You are not too broken. With Christ, you have the power to break the cycle that's breaking your life. Ito yung topic natin ngayong umagang to. Break the cycle that's breaking your life. So I want to start sa isang question. Or siguro, na-try mo na magbigay ng pangako sa Panginoon. Magbigay ng promise sa Diyos. Then, after ilang minuto, ilang oras, ilang araw, ilang linggo, you failed that promise na binigay mo sa Panginoon. May nakaka-relate ba? May nakaka-relate. Tama? Tayong hilig natin magbigay ng mga pangako na hindi natin na-fulfill. Maybe you were convicted by the Holy Spirit. You were rebuked by the Holy Spirit. At naramdaman mo na nasaktan mo ang Panginoon. Naramdaman mo na nasaktan mo yung banal na Espiritu. And that moved you. You cried. You prayed. You asked for forgiveness, and you were forgiven. And you made the promise, Panginoon, last na to. Panginoon, hindi na to mauulit. Then after ilang minuto, ilang araw, ilang oras, ilang linggo, yung ka na naman, bumabalik ka na naman. You failed. That's a cycle. That's a pattern. Hindi lang siya isang mali, hindi lang siya dalawang mali, hindi lang siya tatlo, maraming beses mong ginagawa pa ulit-ulit. And we need to break the cycle that's breaking our life. You know why? Because those bad cycle, bad patterns, bad habits na ginagawa natin, it pulls us away from God's best for our life. Tama? Minsan napapaisip ka sayang, sana last year pa ako nag-start magbasa ng Biblia. Sayang, sana last year pa ako nag-start mag-pray daily. Sana last year pa ako nag-start na mag-diet. Sana last year pa ako nag-start mag-gym, mag-workout.
kumain ng mga magagandang o mga good or mga healthy foods, di ba? Lagi natin sinasabi yan tama. And ang galing-galing natin sa umpisa. Hindi natin kayang tapusin. So itong mga bad habits na to, mga bad cycles na to, it pulls us away from God's best for our life. And isa sa mga best example niyan, si Samson. According sa Bible, sa Judges 16:1, one day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. Kilala niyo si Samson, tama? Sino si Samson? Kapitbahay ko po. Si Samson, he is a man chosen by God. A man chosen by God. He is gifted with strength. He is anointed, set apart from birth. Siya ay espesyal at meron siyang unique na calling na siya lang ang makakapag-fulfill. He was gifted with extraordinary strength. Na kahit mag-isa lang siya, kaya niyang tumalo ng 5,000. Hindi ordinaryong tao, kundi warriors. And yet, what happened to Samson? One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. You know yung Gaza? It is a place. And mula sa bahay, sa hometown ni Samson, papunta sa Gaza, yung distance, that's around 40 to 50 miles. So kung maglalakad si Samson noon, approximately aabutin siya ng 40 to 50,000 steps. Papunta ng Gaza, 40 to 50,000 steps. Yung iba dito naglalakad 10,000 a day. Tama? If that's 40 to 50,000 a day or 50,000 steps, multiply mo yung 10,000, ang lapakalayo. Tama? Si Samson hindi lumabas ng bahay, nadapa, nasa Gaza na. Si Samson hindi lumabas ng bahay, magmuni-muni muna ako, maglalakad-lakad muna ako, tapos, nasa Gaza na ako. No. Naglakad siya, pumunta siya sa Gaza with the intention. Ano yung intention niya? Alam niyo ba yung Gaza, it is the Israel's enemy's territory. Kalaban, kaaway. Hindi siya pumunta ng Gaza to fulfill yung kanyang calling. Hindi siya pumunta sa Gaza para maging warrior, para maging hero. Pumunta siya sa Gaza para saan? Para makipag-meet sa isang prostitute. Kung kilala nyo si Samson, siya po ay merong problema sa lust. Babae ang kanyang kahinaan. If you know the story, dahil ang gift niya is gift of strength, extraordinary strength. Alam mo nangyari sa kanya? Yung strength niya nawala. Naging kasinlakas ng ordinaryong tao. Yung kanyang mata, tinanggal. Blind na siya, permanently. Yung kanyang dignity, wala na. Napakagandang buhok, tinanggal sa kanya. Yung calling niya, na maging isang champion, na maging isang hero, na isang, ano ang nangyari sa kanya yun? Taga-durog na lang ng grains, taga-grind na lang ng grains. So he was broken. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang bad habits na paulit-ulit niyang binabalikan. At doon nag-start yung kanyang fall down. And same thing then with us. Maybe, ang lakas-lakas mo tignan. Maybe pag tumayo ka, talagang ang ganda ng tindig mo. But behind the door, behind the curtain, you're broken pala. Alam nyo, ang cycle, merong mga obvious yan . Alam mo, mga obvious na sign ng cycle. Mas napakadami, magbibigay ako ng onte. Pornography. A lot of men ay slave sa pornography. Ano pa? Sa mga babae, or generally speaking, overeating. Di ba? Sarap kaya kumain, di ba? Tignan nyo yung budget ninyo. Ano yung pinakamalaking gastos? Food. Tama o tama? Tama. Di ba? Tapos hindi lang basta pagkain. Ang mahal na ng bilihin natin, pero gusto nyo pa doon sa mga luxury na kainan. Di ba? Overpriced na lahat. Gusto nyo pa rin natin doon sa mga overpriced na foods. Diba? Kape, gusto natin, mahal. Diba? Gusto natin pag steak, mahal. Diba? Hindi lang basta pagkain kasi sa panahon natin ngayon, ng pagkain, hindi na lang pangangailangan . Luxury na rin . Diba? Over
spending. Maraming gustong magtipid, pero hindi nakakapagtipid. Maraming gustong mag-ipon, pero hindi nakakapag-ipon. Di ba? Shopee, Shein, ha? Maraming flights, maraming gala, maraming mga obvious sign that you are living in a bad habit. Pero meron din mga hindi obvious. Ano yung mga hindi obvious? Maybe meron kang unforgiveness. Maybe you have pride, bitterness. Maybe you hate it na hindi mo masabi yung salitang sorry because of your pride. Diba? I don't know kung ano yung mga cycles na yan sa buhay mo. Bad habits. And gusto mong baguhin yan. And you tried your best to change. You try hard. Kung kanina-kino ka ng tao lumapit, bigyan mo naman ako ng advice. Paano mo ako matutulungan? Ang dami mo manang binasang self-help books. Tama? Ginawa mo na kung ano yung nabasa mo sa self-help books. And you try to change your behavior. But yung change, hindi lang dapat behavioral. Kasi hindi yun maglalast. Because the real and lasting change isn't behavior modification, but is spiritual transformation from the inside out. That's why kahit anong pagtatry mo na magbago, hindi ka makapagbago-bago because you are just trying to change your behavior. Pero mali. Kailangan mag-umpisa ka sa heart mo. Hindi natin kailangan ng behavior muna. Kailangan natin magkaroon ng heart, bagong heart. Magkaroon ng transformation. A spiritual transformation. Because a lot of us have wounded hearts. Ayaw mo man aminin, but you are broken. A lot of us have distorted beliefs. A lot of us have misplaced identities. So kung gusto natin magkaroon ng totoo at pangmatagalan na pagbabago, we need to change our heart to have a spiritual transformation. So you have to think, ano ba yung habit na gusto mong palitan sa buhay mo? Isa lang muna. I know there's 100. Alam ko may 100, binilang ko. Pero mag-start ka sa isa. Okay? Mag-start ka sa isa. Ang habit kasi natin parang pag naglalakad tayo eh. Pag naglakad ka, lagi ka may pupuntahan. Tama? Walang taong naglalakad na walang pupuntahan. Baka nasa treadmill siguro siya. Naglalakad siya, wala siyang pinupuntahan. Stay put lang. So pag naglakad ka forward, edi harap pa, di ba? Pagka backward, edi pamunta sa likod. Pag sideways, edi sideways. Ganun yung habit natin. Ang habit natin, laging merong direksyon na pupuntahan. Now, I want you to think, ano yung bad habit na meron ka? And isipin mo na ngayon, ano yung direksyon na pupuntahan mo kapag pinagpatuloy mo yung bad habits na yan? Saan ka pupulutin kapag nagpatuloy ka sa pornography? Saan ka pupulutin pag nagpatuloy ka sa sa overspending, sa overeating, sa bitterness, sa unforgiveness, sa pride, lahat na. Anong bad habit yan? Isa lang muna, pag-isipan mo. And isipin mo saan kang direksyon pupuntahan yan. You know why? Yung habit natin, meron lagi yung pupuntahan. And if we want to change, kailangan muna natin palitan ang ating puso. It is always the problem of a heart. Kaya nga may mga ibang tao for example, pornography. Merong isang lalaki, he decided na alisin sa buhay niya yung pornography. So ang ginawa niya, nagkaroon siya ng mga filters sa kanyang social media. 'Di ba sa panahon natin ngayon, ang social media porn na rin eh. Marami ng thirst traps. Marami namang reels na mga lumalabas. Then, minsan meron kang option doon na mag-set ng filter para hindi lumabas yung mga yon. May isang lalaki ginawa yon. Tama? Then, lahat ginawa niya.
Then one time, nalungkot siya. One time, wala siyang makausap. One time, bored siya. Bumalik ulit siya. Tama? Bakit? Kasi it is a problem of the heart. May problema kasi yung puso niya. Ganun din sa overspending, ganun din sa overeating. Maraming tao, kung bakit sila nag-overeat kasi stress. Tama? Pag nai-stress, kain ng kain. Ako, pag nagbo-board ako, sarap kumain. Totoo, pag ako bored, ang sarap kumain. Naglalakad ako sa bahay, walang akong makitang ginagawa. Boboard ako. Ayoko na manood. Wala nang gagawin eh. Then bubuksan ko yung rep, ay walang laman. Tapos mamaya, lakad-lakad na naman ako. Alam mo yun, kahit alam ko na walang laman yung rep, binubuksan ko pa rin. Naghahanap ako ng pagkain eh. Di ba? Exercise yung lakad Bakit? Kasi merong problema eh. Ang kailangan ko pala kausap kasi naboboard ako. It is always the problem of the heart. Ganun din naman sa overeating, ganun din sa sobrang pag-i-spend. Kasi deserve ko naman to, ba? Laging may ganun eh. Mayroon kang kaibigan ng ganun eh. Mag-share pa yan ng bagong biling sapatos. Bili ka na, deserve mo yan. Di ba? Bagong biling cellphone, deserve mo to, bili ka na. Di ba? May mga ganyan eh. Yung nakaraan nga yung anak niya may dalang pizza. Anyways, di ba? Kasi ganun talaga. Tama? Ganun ang nangyayari. It is always the problem of the heart. So what we need is spiritual transformation. And kailangan yun mag-start sa ating identity. Tinuro ko na to last time, tinuro na to ni PJ, ni PB. You do what you do because of what you think of you. Kung sino ka, kung ano identity mo, yun yung magiging behavior mo. Kung ano yung laman ng heart mo, yun yung magiging actions mo. Yun yung magiging habit mo. Okay? Because our action follows your identity. Our action follows your self-belief. So what is your spiritual who? Spiritual why? Spiritual what? Spiritual what not? Because that is your identity. And based of that identity, yun ang reason kung bakit ganyan yung act mo, bakit ganyan yung behavior mo. It is based on your identity. So if you think that you are a failure, if you believe that you are a failure, you will always be a failure. If you believe that you are broken, you will always be broken. If you believe that you are dirty, that you are impure, kung ano yung belief mo, self-belief mo, yun, magiging ikaw. But if you believe that you are a child of God, that you are forgiven, that you are redeemed, that you are loved, that you are chosen, slowly, you will live. At yung sa bagay na yun, magmamanifest yung fruits of the Holy Spirit. You do what you do because of what you think of you. Because our actions follow our identity. Now, balik tayo dun sa question na sinabi ko kanina. Based on who you want to become, what one habit do you need to break? Isa lang. Alam kong meron. Siguro hirap ka magsabi ng sorry. Siguro meron kang problema sa pornography. Siguro meron kang addiction sa social media. Hindi mo mapigilan yung sarili mo mag-scroll all day. Siguro meron kang addiction sa series sa Netflix. Series after series, episodes after episodes na inaabot ka ng 3:00 ng madaling araw. At pagdating sa trabaho, puyat ka na. Hindi ka na makapag-perform. Nagiging unproductive ka na. I don't know. Maybe sa YouTube, nood ka ng kung anong pinapanood. Maybe you're overeating. Maybe you are overspending. Maybe you have bitterness, unforgiveness, pride. Isip ka ng isa. Alam ko marami. Baka lahat ng sinabi ko nasa iyo lahat. Nakaka-overwhelm.
Tama na, pastor. Sakit-sakit na, no? Pero isa lang, hindi mo kayang lahat sabay-sabay. One step at a time. Pumili ka ng isa na habit na kailangan mong alisin sa buhay mo. And sabi sa James 1:21, so get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your heart, which is able to save you. Sa ibang version, humble yourself or humbly accept the word of God that He plants into your heart. Hindi sinabi ito na try harder. Ang sabi rito, humbly accept the word of God. Tayo lang minsan yung re-resist sa Holy Spirit. Tayo lang minsan yung nagre-resist sa Diyos, sa Panginoon. Kasi ayaw mong bitawan yung bad habits. You don't need to try harder. Hindi nakasulat sa Biblia na try harder, but let God, let the Holy Spirit, let the Word of God transform you. Submit to God and accept the Word that He plants into your life. So you cannot define or you cannot defeat what you do not define. So kailangan mo munang isipin yung mga bad habits. List it down. Start ka nang magsulat. Umpisan mo sa isang habit na pinakamalala. Mag-umpisa ka ron. Okay? One step at a time. One bad habit at a time. You cannot defeat what you cannot define. Pero ang tanong kasi, bakit ganon? Why are good habits hard to start? Totoo naman eh. Tama? Sinong nag-agree? Pastor, mali ka. Ang daling umpisahan. Pero hanggang umpisa lang. Di ba? Puro introduction lang. Hindi ka umaabot sa final, sa season finale. Hindi ka umaabot hanggang dulo. Hanggang intro lang, hanggang unang episode lang. Di ba? Why are good habits hard to start? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Merong science behind this. There's a science behind this. May kumakanta, nakaka-distract. Anyways, there's a science behind yung tinatawag na reward. You know why? Because bad habits, instant reward kasi. Tama? And good habits, sakit muna, pain muna, bago yung reward. That's why it's hard to start good habits. Bakit? Kasi instant reward eh. Instant reward. Halimbawa, kanina, bumili ako ng unhealthy na inumin. Andiyan pa, kulay green, Mountain Dew. Eh may gout ako, bawal sa akin yun eh. Diba? Bakit? Lagi akong bumibili every Sunday ng Mountain Dew. Instant reward. Refreshing. Ang init ng panahon, lamig. Tama. Instant kasi yung bad habits. Instant yung reward. And yung pain to follow. Diba? Yung pain to follow. Ayan. Yung gout ko ngayon, ano na eh, tumitibok-tibok na naman. Ayan, marami kami dito may gout, di lang ako nag-iisa. Kami ang gout team. Ayan. Sa work, dati ang tawag sa akin, Gouty. O yan si Gouty. Yeah? James the Gouty ang pangalan ko sa office before eh. Yeah. So, reward now, pain later. Bad habit. Opposite ng good habit, pain now, reward later. That's why, may mga Kristiyano, hirap na hirap mag-exercise. Bakit? Kasi nakakapagod. Di ba? Nakakapagod kaya mag-exercise. Nakakapagod kaya magpunta ng gym. Nakakapagod kaya maglakad. Ang sakit sa katawan. Di ba? Ang hirap kaya magbasa ng Biblia. Bakit kaya ganun, no? Pagka Netflix, you are excited. Bakit? Kasi pagka narinig mo pa lang yung music, yung intro ng pinapanood mo, woo, saya.
Wala pa yung palabas, intro pa lang, ang saya-saya mo na. Bakit? Meron nakaka-reward eh. May dopamine ka agad eh. May oxytocin ka agad eh. May serotonin ka agad eh. Alam mo yung mga hormones na yan, it is like a drug. It is a self-made drug na binigay sa atin ng Diyos. Yung happy hormones na yan, yung love hormones na yan, yung mga hormones na yan, binigay yan sa atin ng Panginoon. And you need to use it wisely. Nakakalungkot lang isipin na yung limited resources na yan, yung mga hormones na binigay sa atin ng Panginoon, inaaksayan natin saan? Sa mga maling habits. Pwede mo namang piliin na maging masaya, spending your time with your spouse, spending your time with your children, spending your time reading the Word of God, praying, serving the Lord. Pwede mo nang piliin na maging masaya. Tama? Sa mga bagay na yon. Instead of using that hormone, God-given hormones, sa mga maling habits. Kasi talaga namang masaya eh. Di ba? Masaya pag nanonood ka ng Netflix, napakasaya kaya. Di ba? Ang saya kaya na nakahiga lang buong araw, walang exercise. Di ba? So that's why mahirap umpisahan yung good habits. It is because sa good habit, pain now, reward later. Sa bad habits, reward now, pain later. That's why it's hard. Then why are bad habits difficult to break? Because the payoff is now, and the pain comes later. Because sin feels good for a moment. Tama? Pansamantala, masaya. But the reward, ang reward ay hindi laging maganda. Ang reward, neutral yan. Pwedeng maganda, pwedeng pangit. So, bad habits, ang reward nun is i-break nito yung ating buhay. So, mas mahirap pumunta ng gym, mas mahirap magdasal, mahirap basahin yung Biblia araw-araw. You know why? Because there's no instant reward. But if you do it every day, nag-i-stack up, doon mo maririp yung reward ng mga bagay na yan. But if you start, and lagi mong ginagawa yung mga bad habits, you are slowly breaking your life. Now, how are we going to break a bad habit? You need to remove the cue. Ano yung ibig sabihin ng cue? Ako lagi mong ginagamit yun. Kami yung mga pastor, lagi kami mayroong cue. Meron kami ditong notes sa harapan na hindi parehas ng notes na may copy kayo. Meron dito mga keywords sa amin na para pag kami nawawala, titignan lang namin, okay, andito na ako. Cue words. So it is a trigger para kapag naligaw ako sa sinasabi ko dito sa harapan, pag tinignan ko kung nasaan na ako, babalik ulit ako. Nagigets ba kung ano ibig sabihin? So yung bad habits natin, I don't know kung kasalanan yan sa'yo, bad behavior yan sa'yo, meron lagi ang cue. Meron yan laging cue. And we need to remove that cue. Kailangan natin pag-aralan, isulat, i-break down, reverse engineer. Saan ba nag-uumpisa yung bad habits natin? Because it is said in the Proverbs 4:14-15, do not set foot on the path of the wicked, or walk in the way of evildoers. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. So kailangan natin ma-define kung ano yung habit na yan. I-reverse engineer it. Ano ba yung nagtitrigger kung bakit paulit-ulit ako sa gantong bad habit, bad cycle, bad pattern? Bakit paulit-ulit akong nahuhulog sa kasalanan ng pornography? Bakit lagi akong paulit-ulit na huhulog sa overspending na hindi na ako makapag-ipon? Bakit ako lagi paulit-ulit na nahuhulog sa overeating? Na gusto kong magpapayat, hindi ako makapagpapayat. You know? So, kailangan natin maisip, pag-aralan, ano ba yung cue? Because, nag-uumpisa yan kapag naranasan na. Paano ba nag-uumpisa yung bad habits? So, let's
reverse engineer it. Saan ba nag-uumpisa yung habit? Pag naranasan mo yung reward, doon kasi nag-i-start yun eh. Pag naranasan mo yung reward, hahanap-hanapin mo na. Magki-crave ka na. So, kailangan lang ay simpleng cue or simpleng trigger, magkakaroon ka na ng cravings, magkakaroon ka ng reaction, magiging cycle yan hanggang naging habit mo na. So, yung cycle na yan, from cue to cravings, to response, to reward, kailangan natin putulin yung cycle na yan. So, there are 5 most common cues. Places, times, moods, moments, people. Isang example, shopping. Sino dito merong sakit na shopping? Ang tawag shopping alcoholic ba yun? Kasi merong pag mahilig ka sa alcohol, ang tawag sa alcoholic eh. Shopaholic. Diba? Meron ding workaholic. Diba? So, shopaholic. Alam mo dapat kung ano yung cue mo. Kailan ka ba nagiging shopaholic? Pag 12-12-12? 15-30? Di ba? Kung pag-aaralan mo yung bad habits mo, malalaman mo kung ano yung nagtitrigger ng yung bad habits. Ano daw? May naririnig ako dun eh. Gagkwentuhan sa harapan eh. Ay, sa likod. Pag may laman yung Gcash. Ayan, no? So, puro add to cart, add to cart. So, places. Shopping. Halimbawa, shopaholic ka. Paano nagiging queue yung places? Halimbawa, nakatira ka, then paglabas mo ng pintuan, may 7-Eleven. Place. So, you need to know your cue, your trigger. Oras. Siguro pagdating ng 12:00, kasi inihintay mo yung sale. Diba? Meron ka pang alarm. Time. Maybe mood. Maybe nagiging shopaholic ka kapag ka bored ka, kapag mag-isa ka, kapag nalulungkot ka, di ba? Kapag merong isang tao na bumubulong sa'yo, deserve mo yan. Yeah. Moments. O, paano yung moment? Paano kapag yung people, di ba? Merong mga cues. Another example, yung overeating. O places. Diba? Dito sa church, after Sunday, tara, gala tayo, labas. Wala naman siya ngayon. Times, every Sunday. Every Saturday. Yan. Alam mo ako sa bahay, mahina ako kumain. Sobrang hina ako kumain. Inaaway ako ng asawa ko bakit lagi merong tirang ulam, bakit merong laging tirang rice. Kasi talagang araw-araw, 1.5 cup of rice lang ako. Not every meal, daily. Grabe ka naman, sobrang extreme mo naman. Yes. Kasi kinokontrol ko yung weight ko dahil may problema ako sa aking likuran. Diba? Ang likuran ko ngayon ay edad 60 years old na. Doble na ng aking edad. I'm 30 now, pero yung likuran ko ay 60 years old na. Because my lower back, yung disc ko sa lower back, permanente ng manipis. Permanente ng manipis. Maagang nag-age ang aking likuran. So hindi ako pwedeng magpabigat. I need to control yung aking pagkain. Kung alam nyo lang yung hirap, everyday ng pagkain ng onte, naku po, iiyak kayo. 3 kutsarang rice every meal. Tapos ulam. Ganun ang kinakain ko. At lagi akong gutom. Sa loob ng bahay, hindi na ako nakakaramdam na full lagi ang aking tiyan. Laging half-filled ang aking tiyan. Pero ibang usapan pag nasa labas. May grow group, kain galore. Di ba? May nag-invite na event, kain galore. You know, minsan sa place, sa time, sa mood, sa moment, minsan madalas sa tao. Tama? That's why it is written here sa Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kasi isa sa mga pinakamalaking trigger natin ng ating bad habits, minsan tao. Amen? Amen. Siguro may iniisip ko nyo, ito kasi laging yaya ng yaya eh. Well, true. So, ganun din naman yung good habits. Tama? Meron ding mga cues ang good habits. So, kailangan mo rin pag-aralan yung mga cues, yung mga good habits na meron ka. Are you prayerful?
Are you always, lagi mo bang binabasa yung salita ng Panginoon? Naging habit mo na ba yan? Reverse engineer it. Kasi merong mga trigger. Saan ka nagbabasa ng Bible? Kailan ka nagbabasa? Anong mood mo kapag nagpe-pray? Anong moment? Sino? Diba? Meron ding cue sa good habits. And you need to write it down. And yung mga cues, yung mga triggers na nagkakos para magkaroon ka ng bad habit, alisin mo na. So, kapag nag-chat sa'yo, wag mo nang tignan. I-block mo na. Kulang yung unfollow. I-block mo na. Magagalit? Ayan. So, kailangan pag-aralan kung ano yung mga cues natin. We need to interrupt the action. Cycle kasi yan eh. From cue, from trigger, nagkaroon ka ng craving kasi one time na-experience mo na, gusto mo ng reward. Nagkaroon ka ng response, nakuha mo yung reward, and it is a cycle. Yung bad habits, that's basically addiction. And we need to battle addiction. So instead of using, katulad na sabi ko sa inyo kanina, the limited resources na binigay sa iyo ng Panginoon, that's yung ating mga hormones. Use it wisely. Huwag mong kunin yung kasiyahan sa pornography. Huwag mong kunin yung kasiyahan sa overeating. Huwag mong kunin yung kasiyahan sa overspending. Huwag mong kunin doon. Instead, kunin mo yon sa iyong pamilya, sa Bible reading, sa prayer, spending time with the Lord, serving God. Kasi yung mga hormones na yan, i-release pa rin naman yan eh. Tama? So don't waste that limited resources na binigay sa atin ng Panginoon. It is meant to be used para sa glory ng Panginoon. So we need to break free from the bad habits that is breaking our life. So I will end with this. Babalik tayo kay Samson. Kasi alam niyo kung nangyari kay Samson, tama? Samson, he is a man of God, chosen by God. Extraordinary strength. Anointed. Meron siyang special calling, unique calling na siya lang ang kaya makapag-fulfill. Tinanggal yung kanyang buhok, nawalan siya ng dignity. Nawala yung kanyang strength. Nawala yung kanyang mata. Ginawa siyang alipin, taga-grind ng grain. He is broken. And maybe, yan yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko alam. Maybe you are broken. Hindi mo lang inaamin. Wala ka lang pinagsasabihan. Tapang-tapangan ka lang sa harap ng tao. But behind the curtain, behind the door, you are broken like Samson. Pero yung maganda sinabi ng Biblia sa time ni Samson. Sabi sa Judges 16:22, but the hair on his head began to grow again. Ibig sabihin, you may have failed, but you are not finished. Maybe you are broken now, maybe you are stuck now, but it doesn't mean na wala nang gagawin ang Diyos sa'yo. Natapos na hanggang dyan ka na lang. You may feel stuck, but your story isn't over. What broke you will not define you. So maybe that cycle took away your peace. Maybe that cycle took away your purity. It took away your confidence. At hindi lang yun, pati oras. But the grace of God, the grace of Jesus, can redeem every part of it. Katulad nangyari kay Samson. Yun yung ending ni Samson. Kahit na broken siya, humingi siya ng huling kalakasan sa Panginoon, and he fulfilled his calling. You are not too far gone. You are not too broken. With Christ, you can break free. You can break the cycle that's breaking your life. So yan kayo bawat isa na pumikit na tayo manalangin.